hindi nakakaluwalhati dito, Panginoon. Tanggalin niyo po ito at linisin niyo po, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, Lord, through the power of the Holy Spirit, Lord, to open up our hearts and minds, Panginoon, in order for us, Panginoon, to understand your word, O God. Holy Lord, kung sa aming sarili lamang na lakas, talino, Panginoon, ay wala po kami, Lord, na maiintindihan, Panginoon. Wala pong papasok sa aming puso. Wala po, Panginoon, Lord, kami maiintindihan sa aming isip. Nandito lamang, Panginoon, ay mga salita, Panginoon. Pero Lord, by the power, Panginoon, of your Holy Spirit, O God, Lord, we ask, Panginoon, Lord, na kayo po, Panginoon, na magbigay sa amin ng knowledge, understanding, and wisdom in order for us, Panginoon, na Lord, ito ay maintindihan at higit sa lahat, Panginoon, Lord, ito ay naipamuhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and whatever, Lord, the enemy is doing right now, in the name of Jesus, we cast it out, Lord, spirit of doubt, Panginoon, spirit of pride, in the name of Jesus, Panginoon, mga distractions sa paligid, Panginoon, in the name of Jesus, we cast it out, O God. And truly, Lord, tanging kayo lamang, Panginoon, ang maitaas. Tanging ang pangalan niyo lamang, Panginoon, ang maluwalhati, Panginoon. Itago din po ako sa inyong likuran upang kayo lamang, Panginoon, ang mapapurihan, Panginoon. Tanging kayo lamang po, Panginoon, ang aming sinasamba, inataas sa lugar na ito, Panginoon, at sa aming mga puso, O God. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen po. So yun po, ngayon po ay tutuloy po natin ang ating Bible series. No? Ngayon tayo po ay nasa Genesis 6. So yung account po na ito ay nung huling Bible series po natin, no? Nakita po natin po yung genealogy, yung mga pangalan ng mga unang taong nabuhay at ang kanilang family tree. No? So yun. So, at naiintindihan natin na sa mga Hebrew pala ay ang lahat ng pangalan ay may ibig sabihin. So when they read the Bible, when they read the names or the genealogy of their parents, of their family, doon nila naiintindihan yung plano ng Panginoon. No? Ito pala yung ibig sabihin, ito yung ibig sabihin nito, yung ibig sabihin ng pangalan ng aking lolo, pangalan ng aking tatay, ng tatay ng aking lolo, di ba? So, naiintindihan nila. And ganun po, ginamit ng Panginoon na doon pa lamang sa mga pangalan nila ay naipahayag na po ang pagliligtas ng Panginoon. Ngunit dito po sa Genesis 6, yan, chapter 6 po, makikita po natin yung naging trend or yung naging history ng sangkatauhan. No? So ano po yung setting na ito? Dahil marami ng tao, marami ng mga nag-asawa, marami ng nagkaroon ng anak, marami ng lumaganap na ang sangkatauhan. No? The earth has been populated. So dumami na po ang mga tao. Ngayon, nakita ng mga anghel or the sons of God, sabi dito, basahin ko po sa verse 1, makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae, at ang mga ito ay magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So, dito po, hindi po big letter yung anak ng Diyos, no? Ito po ay naka-small letter. So, impliedly, no, marami pong thoughts dito, ang mga mag-aaral, mananaliksik, na yung sons of God daw, or sa English kasi ay sons of God, Tagalog, mga anak ng Diyos, that isa daw po ay either they are believers and nakipag-intermarriage sila sa non-believers. Ngunit makikita po natin dito na hindi po ito yung case. Dahil ang kanilang mga naging anak or kanilang mga naging offspring ay kakaiba. No? They are unnatural beings. So, most likely raw po, ito po ay mga anghel. No? Fallen angels. Kasi bakit? Kasi nakita nila dito na alam naman ng mga angels na sila po ay hindi dapat, no? Hindi dapat sila mag-asawa or makipamato sa mga tao. Ngunit ginawa nila yon. So ibig sabihin, they are rebellious. No? Sila ay sumuway. And alam naman po natin na sa earth o dito sa lupa ay tinapon ang mga anghel na sumuway sa ating Panginoon, no? Nung time na yung fall ni Lucifer, no? So yun po, so may mga beings dito sa lupa. So yun,
And nakita nila yun na yung mga anak ng tao ay magaganda, no? Maayos ang itsura, kumbaga sila ay somehow gusto nila, no, na asawahin ang mga ito. At gano'n na nga po ang nangyari. Sabi sa verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat hindi siya makalaman. Hindi nalalampas sa 120 years ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higante. Ito ang sukling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higante ngayon ay tinanghal ng mga dakila, bayani at tanya na tao ng kanilang kapanahunan. So sa English, ano po ba yan? The Nephilim were on the earth both those days and the afterwards. When the sons of God came to the daughters of men, who bore children to them, they were the powerful men of old, the famous men. So yun po, ito pong Nephilim na to, ito po yung mga higante, no? So in Tagalog, or in our translation, ito po ay mga higante. And they are unnatural beings. No? Hindi po sila natural na tulad nating tao na kung ang parents mo ay parehas na lalaki, babae, they're both humans, no? Sila po ay nanganganak ng normal na tao. But these beings ay kakaiba. They are unnatural beings, no? So yun po. So ang nangyari, dahil nga po may sa ganitong pangyayari, sa verse 5, doon po natin makikita na si Yahweh ay labis, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ipon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. So yun po, dahil po sa ginawa ng mga angels, ng mga fallen angels, and the same time sa pagpayag ng mga tao, no, ikinalungkot po ito ng Panginoon. Maaring may iba nagtatanong, bakit nalungkot si Lord? Hindi ba niya ito nakita? No? Question po ito, no? Na bakit kaya sabi na dito ay bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? No? So ibig sabihin ba hindi all-knowing ang Lord? No? Ibig sabihin ba may lapses siya? So hindi po. Ito pong katagang to ay ginamit po ni Moises in order to convey, diba si Moses naman po ang ng Genesis. So in order to convey human emotions, no, para maintindihan natin, no, and it is called biblical anthropomorphism. So ito po ay yung practice ng mga writers na binigyan ng kinalooban ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu na isulat ang salita ng Lord na i-attribute yung human attitude or yung human emotion. Sabi dito, the practice of describing God in human terms, such as giving human characteristics, actions, and emotions. So yun po, in order na maintindihan natin fully or maintindihan natin yung pangyayari. So yun po. And in this account, makikita po natin apat na bagay, no? Makikita po natin yung mga pangyayari dito. So una, the evilness or the wickedness, the great wickedness of man's heart. No? Sa account po na ito, makikita natin kung gaano kasama ang sangkatauhan, yung puso natin. Alam niyo mga kapatid, yung puso ng tao when it is not guarded, kung walang law, walang batas, walang kahit ano na magpipigil sa atin, we will think or we will feel or kung kumbaga i-desire natin yung mga pinakamasasamang bagay. No? Wala tayong i-desire na mabuti. If we are not grounded by the law, no? Kung hindi tayo pinipigilan ng batas, bakit? Pag ikaw ay nagnakaw, pipigilan ka ng batas. Buhulihin ka, ikukulong ka. Kung walang magkukulong sa'yo, walang pipigil sa'yo, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Pwede mong angkinin lahat ng gusto mo. Pwede mong isipin lahat ng gusto mo, di ba? Because we are not grounded by the law. No? Hindi tayo
hindi tayo kakasuhan, walang mangyayari sa atin, wala tayong responsibility. And once daw ang heart po natin is unguarded, walang responsibility, wala yung law na ibigay yung Panginoon, no? It is pure of evil, no? Ito ay sobrang sama. Sobrang sama talaga. Kumbaga, sobrang wicked, no? Hindi daw po natin kayang isipin, or hindi natin kayang maabok yung pinakamasamang bagay na kayang gawin ng ating puso, ng kayang gawin ng isang tao, no? So, sobrang sama po talaga. So, yun po. And dito po sa account na ito, ginagawa po na po ito ng mga tao. Diba? Biruin niyo po even yung mga fallen angels, no? They are diving into temptation, no? Sila po ay nakikisipin, sila po ay nagpapakasal sa mga fallen angels ito. And ito pong fallen angels ito, they are demons. They are satanic beings, no? Dahil sila po ay fallen na nga, di ba? So yun po. At bakit ba nangyari ito, no? Bakit may gantong pangyayari? Alam niyo po, balikan po natin yung Genesis 3, no? Kung saan po sinabi ng Panginoon, Genesis 3:15. Kung saan po sinabi ng Lord, yung, di ba sinumpa si Adam, sinumpa si Eve, sinumpa yung ahas, sabi dito, at sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang habol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. 15, kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot, binhingay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. No? Anong sabi doon? The seed of the woman. No? Ito po ay scheme ni Satan in order na wala pong ma-produce na seed of the woman. If lahat ay contaminated, if lahat ay corrupted with satanic beings, with these angelic fallen angels, na lahat ng tao ay kumbaga maging have unnatural genetics, no? Ito po ay scheme ni Satan to pollute the gene pool of men, no? Para hindi matupad yung Genesis 3:15. Bago, no? Para hindi matupad kasi bakit? Kung lahat ay ma-pollute ng satanic beings or unnatural beings na yan, no? And kung time na yun ay almost silang ma-pollute lahat, no? So hindi po mangyayari na maipanganak ang ating Panginoong Jesus, no? Dahil lahat po ay corrupted, no? Diba? Pero salamat sa Panginoon dahil na-preserve po yung original na nature ng tao, which is through Noah, no? At sa kanyang mga anak. So, ibig sabihin, tanging si Noah lamang at ang kanyang pamilya ang hindi na-corrupt nung time na yun. Duruin mo sa buong mundo, 8 na lang kayo na hindi na-corrupt ng mga fallen angels or ng ganong nature, ng unnatural men, no? So, ibig sabihin, buong mundo, ilang billion yun or million, hindi natin masabi, pero marami. Sila na lang 8, no? Natitirang pure. No? Kaya sinabi ng Panginoon dito, si Noe lamang ang nagiging kalugod-lugod sa kanya. Siya lang. Kaya secured tayo, no? Na yung genes natin na hanggang ngayon ay somehow galing pa sa kumbaga kay Noah. Because kung hindi, may mga lumilipad pa siguro sa atin. May mga lumilipad na, mahigat siguro dumadaan dyan. No? So, wala na pong gano'n, no? Wala nang gano'n dahil, sabi nga dito, dahil sa kanilang kasalanan, ay sila po ay pinarusahan ng ating Panginoon. So, dito po sa verse 5, makikita natin kung gaano kasama yung sangkatauhan. They were exploding in population. There are the sexual perversion is present, the demonic activity. Kasi sabi po dito sa account ng Genesis 6, even yung mga angels, tinuturuan nila yung mga tao ng enchantments, no? Tinuturuan nila na, kaya po mga kapatid, somehow, no, totoo po yung naengkanto. Kasi hanggang dito, ay hanggang sa simula pa lang, meron na
Ang mga evil spirits, mga fallen angels yan, mga demons, no? Sila po ay, nung dito pa lang sa Genesis 6, they are present. No? And imagine nyo na lang, kumbaga sa term ng Pinoy, kasi wala namang engkantong term sa ibang bansa. So sa term ng Pinoy, yung engkanto, no? Sabihin, yung asawa mo engkanto, yung anak mo, half blood na engkanto, tas tao. So, di ba? Baka sa Encantadia yung nakatira. Di ba? So, ganon yung pangyayari nung time na to. No? So, they are demonic beings. So, yun po. And yung kasalanan na sa puso ng tao ay sobra-sobra na. No? There are constant evil in the heart of man and the widespread of corruption and violence. As in, ang tawag sa English nun, yung walang rules, no, lahat-lahat. And ganito po kasama yung mga tao. Ganito po kasama yung generation na yon, yung time na yon, ganito po sila kasama. Well, they don't regard, no, kung sila ay gumagawa ng tama, kung sila po ay namumuhay ng tama sa harap ng Panginoon. Wala ni isa, maliban nga dun sa pamilya ni Noah. Ganun po yung laman ng ating puso kung wala po tayo sa Panginoon. No? Kala natin sila lang, no? Ganun tayo. Kung wala tayong Lord sa ating mga puso, kung wala pong ang Panginoon sa ating mga puso, ganun rin po tayo masama. No? Kala natin safe tayo, hindi. Dahil tanging sa Panginoon lamang po, dahil sa Panginoong Hesus lamang po tayo nagkakaroon ng mabuting desire. Because apart from God, nakakaisip ko ba ng tama? Hindi. Habag at awa lang ng Panginoon, mga kapatid, kung bakit po tayo nakakapag-isip ng tama. Sabi nga ng isang early church leaders ng time na yun, only yung lahat ng mabubuting bagay daw ay tanging sa Panginoon lamang nanggagaling. And the rest ay the rest ng kasamaan sa ating puso, sa atin na. Diba? So, ibig sabihin, gano'ng kasama yun. Tayo mga Kristiyano, tayo ang kumilala sa Panginoon. Hanggang ngayon, may pitik pa rin na nakakaisip tayo ng masama. Diba? May times pa rin na yung puso mo, yung utak mo, iba yung isip. Gusto mong gumawa ng kalokohan, gusto mong gumawa ng kasamaan, di ba? How much more yung tao na wala sa Panginoon? That's their natural na laman ng mga puso. Kaya mga kapatid, katulad po ng mga tao nito, kung wala, nung time na yun, nung Genesis 6, ganito rin po tayo. It is very important, no, to acknowledge and talagang tayo po hanggang ngayon magsumikap tayo na pagpasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And pangalawa po, una nga po, the great wickedness of man's heart. Pangalawa, makikita po natin sa account na ito, that it grieved the heart of the Lord. Na yung sin, yung kasalanan na ginagawa ng mga tao noong time na yon, na ginagawa ng kanilang puso, kinukumit ng kanilang kamay, ng kanilang paa, ng kanilang labi, ng kanilang dila, ng kanilang isip. It grieved the heart of the Lord. Sabi sa verse 6 to 7, sabi dito, yan. Kaya ikinalungkot niya ang pagkakalalang sa tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? No? Grabe yung statement na to ng Panginoon. No? Imagine mo yung the most loving God. Totoo lamang po maraming, di ba pumaga sa atin, ang napakasama naman nun. Lilipulin tayo lahat, uubusin tayo lahat. No? Mamatay tayo lahat. Ang sama-sama ng Diyos. Pwede mong isipin na gano'n. Pero mga kapatid, alam niyo po, sa Garden of Eden pa lang, pwede nang tinapos ng Panginoon yung buhay natin. So, hindi niya na tayo pinarami. No? Pero anong ginawa ng Lord? No? Inaalis siya si Adam and Eve, hinayaan niyang dumami. And even though kasamaan ng mundo, may natira pa rin Noah. No? And even though after ng generation ni Noah, may kasamaan pa rin. No? The Lord is patient. No? Naging patient ang Lord. Up to the point na pinadala niya ang kanyang anak at namatay pa sa krus. Para sa atin, dito sa mga loko-loko na mga
tao na ito na nabuhay at tayo rin na masasama ang puso. Diba? So the Lord has been patient. That's why we don't have the right na sabihin na, sama mo naman, Panginoon. At hinayaan na mamatay itong mga tao to. Hindi po. We deserve it. No? Since the moment that the sin entered the world, mga kapatid, everyone has each one's death penalty. No? Lahat po tayo ay mamamatay na. Nung pumasok po ang kasalanan sa mundo through the sin of Adam and Eve, no? Tayo pong lahat ay may death sentence. And in what method, hindi natin alam. And when, kung kailan, hindi rin natin alam. It all depends in the hands of God. No? So kung kukuhain tayo ng Panginoon sa gantong kapamaraanan, wala tayong magagawa. No? And in their generation, sila po ay nilipulin ng Panginoon because of their sins. No? And grabe, kumbaga, hindi ito yung tawag nito, hindi ibig sabihin na yung kanyang nilikha ay hindi niya kayang kontrolin. Hindi po. Hindi rin po ibig sabihin na may mas gusto siya na hindi niya magawa. Hindi rin po. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari. No? Alam ng Panginoon, He is an all-knowing God. At siya'y naaapektuhan sa mga bagay na ginagawa ng mga tao noong time na yun. No? And even now, no? Kung tayo po ay nagkakasala sa Lord, the Lord is very personal. No? Ang relationship po natin sa Panginoon is very personal. Yung ginagawa po natin, no, sa ating mga puso, sa ating mga isip, sa ating mga buhay, it affects our relationship with God. Hindi po si Lord nonchalant, tulad ng mga term ng kabataan ngayon. Hindi po nonchalant ang Panginoon. He is a very personal God. Kaya hindi po pwede yung, ay okay lang to. Okay lang yan. Okay lang to. May kintiyan ako ng Panginoon. Hindi po. We should desire po na i-desire natin sa ating mga puso na lumakad ng tama sa harap ng Panginoon. I-desire natin na mag-isip ng tama sa harap ng Panginoon. I-desire natin na yung ating mga puso ay mag-desire ng tama sa harap ng Panginoon. Bakit? Because sin grieves the heart of our Lord. That's why ganun kabigat yung kasalanan. Dahil ang kasalanan po, it separates us from God. No? Sabi sa Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Sabi po dito, sa verse 1, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo ay tiringin niya. Ngunit, ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya rin dahilan sa paglalayo ninyo. No? Sin separates us from God. No? Grabe yung love ng Lord. Sobrang unconditional. Grabe. Pinuin mo yun, the Lord desires relationship with you sa kabila ng mga kasalanang ginagawa mo sa Kanya. Diba? Grabe, no? Kumbaga, may tao ba kayong na-meet na ganito? Ginagawan mo na ng masama, pero patuloy kang minamahal. Diba? Kung ikaw normal na tao, gagantihan mo yun. Kung ano yung ginagawa mo, gagawin ko sa'yo. Diba? Pero salamat sa pag-ibig ng ating Panginoon. So God is not pleased with sin. Sabi sa Psalms 5:4, hindi po natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Sabi sa Colossians 3:5-10, put to death all your sinful desires. No? Because ayaw po ng Lord yun. Ayaw ng Panginoon, no? na tayo po ay nagkakasala sa Kanyang harapan. Tayo po ay tinanggap ng Panginoon kung sino tayo, pero nung pagtanggap niya po sa atin, ang desire niya po ay tayo ay baguhin. No? Not for us to stay in our lives na puno ng kasalanan. No? Come as we are, but His plan is for us to be like Him. No?
to change us, to transform us. So sa account po na ito, grabe po na nasaktan o nalulungkot ang Panginoon sa kasalanan na pinagagawa ng tao. No? At dahil po sa mga kasalanan na ito, nag-decide po ang Lord na lipulin ang sangkatauhan. And sa verse 8, makikita natin na sa lahat ng mga nilalang niyan, si Noe lamang po ang naging kalugod-lugod sa kanya. Yan. Sino po ba si Noah? No? Sa mga bata, yan. Ito yung Noah's Ark na laging pinakwento sa atin. No? Noah's Ark. So, sino nga ba si Noah? He lived in that evil generation, yet found righteous in the eyes of the Lord. No? Si Noah po, sa kabila ng mga kadiliman, sa kabila ng kalokohan, sa kabila ng kasamaan ng generation niya, siya po ay natagpuan ng Panginoon na tapat. No? At naglilingkod sa ating Panginoon. He is not corrupted by Satan. No? Hindi siya nakisipin sa mga anghel. Hindi ang kanyang lahi ay hindi na apektuhan ng genetic contamination na ginawa ni Satan. Yung schemes na yun is not corrupted. He is not contaminated. He and his family became the foundation of the lineage of mankind after the flood. And he is a faithful man. No? Sa Genesis 8:20, doon po natin makikita yung account na after po ng flood, nung sila po ay dumaong na si Noah po ay nag-sacrifice sa ating Panginoon. No? Nag-sacrifice ang Lord. Ay nag-sacrifice si Noah sa ating Panginoon, sa Lord. So, he is indeed a faithful man. So, ano nga ba yung in-instruct ng Panginoon kay Noah? So, verse 30, makikita po natin. Sabi dito, sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Ibig sabihin po, yung evilness o yung kasamaan ng kasalanan po, no, ay may limit, no, sa ating Panginoon. Bagaman sobrang haba ng patience ng ating Panginoon, but there will be a time, no, na ito ay tama na. Eh, nung time nila Noah, nangyari yun, and even in our time, mangyari po yun, no, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus, mangyayari po ito na tama na sa kasamaan ng tao, the Lord, ang Panginoon ay darating na. Kaya sabi dito sa 14, kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan ang haba, 75 ang luwang at 45 ang taas. At ipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid. Isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Gawin mong 3 grado ang daong at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. No? So yun po yung instruction ng Panginoon sa kanya. Ito pong art na to is not it is not designed to sail. No? Hindi siya designed para gumalaw. Siya lang po ay designed to it is designed to float. No? Siya lamang po ay nagfo-float. So hindi siya pinagawa ng walang rudder. Sa mga nagbabangko, walang rudder, wala yung mga hélice, walang gano'n na ginawa. It's just a barge. No? Lalagyanan lamang. It's just a floating chest. No? So yun po. And sa verse 17, sabi ng Panginoon, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa daong. No? Yun nga po, dahil po sa kasalanan ng tao, na puno ang ating Panginoon, kinalungkot po ito ng Panginoon, ang sangkatauhan po ay pinarusahan. With the great flood. No? Nung time po na ito, wala pa pong recorded na ulan. So, hindi nila alam kung paano mangyayari. No?
Wala pang ulan nung time na to. Simula nung kay Adam hanggang sa account ni Noah, hindi pa umuulan. So hindi nila alam or hindi nila naiintindihan kung bakit si Noah gumagawa. And sabi dito, in Noah was found faithful. Anong sabi sa verse 22? At ginawa nga ni Noah ang lahat ng inuutos ng Diyos. Walang reklamo, walang complain, walang murmur. No? Sabi po dito sa verse 3, hindi nalalampas sa 100 taon ang kanyang buhay sa daigdig, no? Sabi ng Panginoon. So it doesn't, si Noah po ay 900 plus pa ang naging buhay. Pero ito pong 120 na taon dito, because after 120 years, after this declaration, tsaka po umuhos yung matinding ulan. No? So ibig sabihin, binigyan pa ng Panginoon ng 120 years itong sangkatauhan to repent. No? Dahil nakikita nila si Noah, and Noah is a preacher of righteousness. Sinabi ko, si Noah po habang ginagawa niya yung ark, sinasabi niya, magsisi kayo sa mga pinagagawa ng kasalanan dahil napuput ang Panginoon sa inyo. No? Anong ginawa ng mga tao sa kanya? Tinatawanan siya, nire-ridicule siya, no? Naasar siya, sinasabi ng baliw. Na anong gagawin mo? Ang araw-araw, pagka gumagawa ng barko, diba? Paano mangyayari yung sinasabi mo? Nalilipulin tayo ng Panginoon. No? Sabi kasi sa 17, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. No? So dinideclare ni Noah yun. Sabi ni Noah, magsisi na kayo. Dahil darating ang panahon, nalilipulin ng Panginoon ang daigdig. Lulubog tayo lahat. For 120 years, pinipreach na yun. May naniwala? Out of billions of people that time? Wala. Imagine yung ministry ni Noah. 120 years of ministry. Walang naniwala sa gospel. Walang naniwala sa pagliligtas ng Panginoon. Walang ganun kasama ang tao. Pero ganun ka-patient din ang Lord. Because binigyan ka pa ng 120 years. Pero kung isang araw nga lang na makakilala ka sa Lord at magsisi na talaga, ligtas ka, di ba? Katulad ng man on the cross. Di ba? Pero sa kanila, walang naniwala. Di ba? 120 years. Pinipreach ni Noah, malamang sikat na si Noah nun. Kasi ayan yung baliw na gumagawa ng arko. Para saan? Baliw. Di ba? Loko-loko. Di ba? Ganun yung pinagdaanan ni Noah, and yet, Noah remained faithful. Noah did everything what the Lord has instructed to him. Sabi sa Ezekiel 14:14. Yan, Ezekiel 14:14. Pa-flash na nga lang po. Sa Ezekiel 14:14. Sabi po dito, yan. Sabi po sa Ezekiel 14:14, kung magkataong naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Ganoon rin po sa 2 Peter 2:5. Dito po yung mga account ni Noah. 2 Peter 2:5. And if he didn't spare the ancient world but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others when he brought the flood of the world to the ungodly. So, ibig sabihin po, si Noah po talaga is, habang ginagawa niya, habang tinatrabaho niya yung barko, siya po ay nagpipreach, no? Siya po ay nagsishare, siya po ay pinangangalandakan niya yung judgment na gagawin ng Panginoon. And kung sino man yung maniwala sa Kanya, o sino man yung mag-repent nung time na yun, ay siyang maliligtas. Diba? Pero 120 years, walang naniwala kay Noah. 120 years, walang sumama sa Kanya.
walang naniwala sa gagawin ng Panginoon. And yun po, and condemn the world, sa Hebrews 11:7, condemn the world by offering salvation in the ark that the whole world rejected. No? Biruin ngayon, sinasabi ni Noah na sumakay kayo dito sa barko, sa ark. Kasi ito yung kaligtasan. Ito yung kaligtasan sa flood na mangyayari sa paglulubog ng Panginoon sa sangkatauhan. Pero wala pong naniwala. For 120 years, Noah has been faithful, building the ark, collecting the foods for the animals, gathering faithfully all kinds of animals, and preach righteousness. Yet it seems that no one was saved except his family. No? Nakakatuwa rin po, no? So ibig sabihin yung kanyang mga anak ay sumunod rin sa Panginoon dahil sila rin po ay naligtas. Diba? Sila lamang po. So may 7 palang prutas si Noah, no? Yung kanyang family. No? So dito po natin makita for 120 years preaching ng righteousness noong time na yun ay wala pong naniwala kay Noah. And dahil sa kanyang ginawa na pagsunod sa Panginoon, nakipagtipan po ang Lord sa kanya. Sabi niya, tanging ang makikipagtipan ako, sabi niya sa Genesis 6. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, pumasok kayo sa dahon. No? Alam niyo po mga kapatid, ito pong ark na to, na ginawa ni Noah, is a type of Christ. No? It symbolizes Jesus nung time na yun. Sabi po sa Matthew 24:37, the second coming of Jesus Christ is like in Noah's time. No? Only Noah and his family was able to enter the ark before the flood came. No? The ark is a type of Christ. The wood na ginamit ni Noah, sabi po dito, pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong may mga silid. The wood symbolizes the cross where Christ was crucified. No? Yung ginamit po na wood dito na cypress or cypress wood, according sa mga mananaliksay sa mga theologians, it is the same kind of wood kung saan pinako ang ating Panginoong Jesus. No? Grabe, no? Kay Noah pa lang. Kay Noah pa lang. Yung tayo na yun. Because it is the symbol, it symbolizes where Jesus or where the Messiah was crucified. The door symbolizes, sabi dito, isang daong may mga silid. Yan. Lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. The door symbolizes the only way to God, to salvation. And it is through Jesus Christ. No? Di ba kayo magtataka sinong nagsara ng pintuan? Sobrang laki nun. No? Sino kayang magsara ng 7 meters na pintuan? Ang pagsara mo pa pag gano'n, hindi naman sliding door yan di ba? Kasi gano'n, kasi umakyat pa sila, di ba? So, sino nagsara nun? Ang Panginoon. Diba? And the door symbolizes the only way through God to God through salvation is through Christ. No? Yung alkitran, no? Yung resin or yung pitch na pinamunas o pinang-cover inside and outside of the ark, it symbolizes the blood of Jesus that covers anyone who put their faith to Him. No? Grabe. And the flood, it symbolizes the baptism, the cleansing of the world through the resurrection of Jesus Christ. And the ark symbolizes the salvation offered to the world through faith in Jesus Christ. No? And in our conclusion po, sabi po dito sa Genesis 7, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. The ark
symbolizes the safety, salvation, and assurance for all those who are in Jesus Christ. No? Sabi sa Matthew 24:37, mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, katulad daw po ito ng panahon ni Noah. No? Katulad ng panahon ni Noah kung saan sobrang daming tao, the world is exploding in population, the world is enjoying sexual perversion, the world is enjoying demonic activity, the hearts of man is in constant evil, and there's a widespread of corruption and violence. No? Katulad daw po ng panahon ni Noah, ang muling pagbabalik ng aming Panginoon. And in their time, yung ark yung salvation. But in our time, it is Jesus Christ. No? So sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon, dapat po we are all prepared. Huwag po tayong maging katulad ng mga tao na nung time na tsaka lang umulan, tsaka lang nagsisindi po. No? That's why we should be prepared sa pagdating ng aming Panginoon, that our hearts are fully surrendered sa ating Lord. That our hearts, no, and minds is fully trusting our Lord Jesus Christ. Hindi po yung ating gawa, hindi po yung ating mga sarili, hindi po yung ating mga talino, hindi po yung ating mga pera, hindi po yung ating yaman, yung ating lakas, hindi po. Sa pagdating ng ating Panginoon, may we be all found, no, faithfully serving, faithfully trusting, faithfully relying on Jesus Christ alone. No, tayo pong natin tumayo at tayo pong natin manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa inyong salita, O God. Thank you, Lord, for the examples, Panginoon, Lord, the history, Panginoon, of the Old Testament, Panginoon, through the account of Noah, O God. And Lord, thank you, God. Because, Lord, hanggang ngayon, Panginoon, binibigay niyo pa ng oras, Panginoon, ng isang katauhan, Panginoon, to repent, Lord. Thank you, Lord, dahil, Panginoon, Lord, kay Panginoon, ang Diyos, Lord, na mahabagin, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng kasamaan ng mundo, Panginoon, you are still patient, Panginoon, waiting for everyone to repent, O God. And Lord, we pray, Panginoon, Lord, na sa inyong muling pagbabalik, Panginoon, kayo po, Panginoon, matagpuan niyo po kami, Panginoon, na nagtatapat, Panginoon, sa inyo. Na nagtitiwala, Panginoon, sa inyo, O God. In the name of Jesus, O Lord, tanging sa kapangyarihan lamang, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, namin ito, Lord, makakamtan, O God. And Lord, please convict us every day, every moment, Panginoon, every seconds of our lives, O God. That, Lord, only through you and only in you, Panginoon, we will find, Panginoon, salvation, O God. Tanggalin niyo po sa amin yung mga isip, Panginoon, yung mga thoughts, Panginoon, na nagsasabi, Lord, na kaya namin gawin to, Lord, sa aming mga sarili, Panginoon, hindi po. Tanggalin niyo po sa aming mga sarili, Panginoon, Lord, na yung pagsiserve namin, Panginoon, sa iyo, Lord, yung daan para kami maligtas. Hindi po. Dahil kayo lamang, Panginoon, Lord, pananampalataya, Panginoon, sa inyo, Lord, makapagliligtas, Panginoon, sa amin, O God. Wala po sa aming sarili, wala po sa aming gawa, wala po sa aming talino, kundi tanging sa inyo lamang, Panginoon Jesus, O God. Lord, we pray, O God, Lord, sa lahat, Panginoon, Lord, na hindi pa po nagtitiwala, Panginoon, sa inyo, O God. Holy Spirit, Panginoon, we ask, Lord, your power to move in our hearts, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magligtas, Panginoon, sa amin, O God. Kayo, Panginoon, Lord, ang magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isipan, ng aming mga mata, Panginoon, na ma-realize namin, O Lord, na tanging kayo lamang, Panginoong Jesus, ang kaligtasan, Panginoon. Tanging sa inyong pangalan lamang, Panginoon, makikita ang kaligtasan, O God. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang buhay, Panginoon, ang daan sa katotohanan, O God. Lord, kayo lamang, Panginoon, ang daan papunta sa Ama, O God. Maraming salamat, Lord. We pray, O God, in the name of Jesus.
Lord, sa lahat, Panginoon, Lord, ng aming mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa kumikilala sa inyo. Sa lahat, Panginoon, Lord, ng aming mga kaibigan, aming mga kakilala, Panginoon, aming mga kaaway, O God. Lord, nawa, Panginoon, milos kayo, Panginoon, sa aming mga puso. Bahagi namin ang inyong salita. I-preach namin, Lord, i-proclaim namin, Lord, ang inyong kabanalan, ang inyong katapatan, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa lahat, O God. Maraming salamat po sa inyong pong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na buhay. Amen. Let's continue to pray. Pag-pray po natin yung ating kapatid sa ating kanan. Let's pray for them. Isang Diyos na oras pong ito, nataas ko po sa inyo si Brother Warren. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa ginawa mo sa kanyang buhay. Sa kanyang pahayag. Thank you, God, dahil kayo yung ating Diyos. Salamat po, O Diyos, dahil kayo ay nahabag at nanap po kami. Salamat po sa buhay ni Brother Warren. Bless mo po siya, continually, Panginoon. Balain po ang kanyang buhay, Kristiyano, Panginoon. Ang po ng kanyang isang pahayag. At lalo po po na naman siya po'y iwala niya ang kanilang sa pahayag, pananampalataya sa iyo. Salamat nga po, Ama, dahil kay Diyos na mabuti. Let's also pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa. Ligtas sa amin. Salamat po ito sa salamat din po kay sa mga anak ko ng Panginoon. Diyos, na nga po pananampalataya. Dahil kami po ay kabilang, siya po ay sa unang sakripisyo po. Prayer po kami masig mag-uwi sa pamilya po. Mananampalataya sa iyo dahil kayo po sa akin mananigtas po at kapag-anak po kami mga magulang at mga anak. Salamat po sa buhay niya. Ibig po sila, Panginoon Diyos. Hindi lang po spiritual, salamat sa buhay niya na lalo pa po siya hanapin ka para marami napakabuti mo at naghahayaan kami manatili sa masarap. Salamat po sa buhay niya. Panginoon, maraming salamat sa inyong napakagandang salita ng aming sa umagang mundo. Maraming salamat, Lord God, dahil tulingan ang inyong salita ang nagbibigay sa amin ng kaalaman na paano kami mamuhay, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Ang iyong salita, Lord God, nagpapakilala sa iyong sarili na mas makilala ka namin na deeper and more personally. Alam namin na iyong sarili, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ang iyong salita ay kaya na magbago at mag-transform sa buhay mo. Tawa, Lord God, we pray, O Lord, na sa aming pagdali sa lugar na ito, sa aming pag-iwahiwalay. Ang dalangin po namin ang tulingan ng iyong mga salita ay lumimo sa aming mga puso, mag-ugat, lumaki, lumago, magbunga na naayon sa iyong kalooban. Natunay nga na ang buhay po namin, Panginoon, ay maging ayon sa wangis at itsura ng aming Panginoon Jesus. Ikaw po malakila sa buhay namin, Lord God. And once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. God bless you, Father God. Pagpalain po tayo lahat.